Everything happens for a reason. Sa hamon ng buhay, ang taong may lakas ng loob at paniniwala ang siyang nagtatagumpay. Sabi nga sa Matthew 19:26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Who's the hunter? Who's the game? I feel the beat, call your name. I hold you close in victory. I don't wanna tame the animal style. You won't be caged in the cold of the wild. Mangyayari din ang lahat ng pinagdadasal mo kung patuloy kang maniniwala sa vision na pinakita niya sa'yo. We are worthy. I am Jeremiah Bantug. And I am Bisit Babes Bantug. We are Agents of Hope, and I am Worldwide. Ayan, amazing morning. Ayan, amazing morning po sa lahat ng kasama natin ngayon. And so, by the way, I'm your speaker for today. I'm Jeremiah Bantog, but before I start, ayan, pakilala ko po muna yung sarili ko. Okay. So, ayan. Let me share my screen para makilala nyo rin po ako. Lalo na sa mga bagong kasama natin ngayon sa negosyo. Yung mga halimbawa, maaaring ngayon nanonood ka sa YouTube. Ayan. Maaaring ngayon nanonood ka sa YouTube or na-share sa'yo tong link na to dahil meron kang gustong matutunan or naghahanap ka ng opportunity na pwedeng makatulong sa'yo, and this is the perfect time, no, na perfect opportunity na mapapakinggan mo. Okay, so bago natin simulan, yan, share ko muna, pakilala muna ako sa'yo para at least makilala mo rin ako. Yan. So, I'm very excited, no, na ipakilala sa'yo. Yan, yung sarili ko. Yan. So, yan, bago ang lahat, no, thank you so much sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Yan. Maaaring ikaw part-time mo or naiisip mo, no, na gawin tong opportunity ng part-time. This is good for you. Kung ikaw naman empleyado ka ngayon at gusto mong matutunan kung ano, ay gusto mong malaman kung ano pa ba yung pwedeng makatulong sa 'di ba? So, this is also good for you. Pero kung ikaw naman isa kang negosyante naman, na gusto mo pang mag-explore, 'di ba? Ng other businesses. So, 'yan, makakatulong sa ah, itong pag-uusapan natin ngayon, itong pakikinggan natin ngayon. Okay? So, ayan.
Ayan. So, by the way, no, para makilala mo lang ako, I'm Jeremiah. Ayan. So, ito ako. Ayan. Graduate ako ng Marine Engineering at ito naman yung family ko. Ito yung wife ko. Ayan, dito sa dulo yung anak ko, isa ko. Ito naman yung mga kapatid ko. Ayan. Ate ko, ayan, bunso po ako sa magkakapatid. Ito po ako. Ayan, nasa dulo. So, dito po, no, yung mother ko po maagang nawala because of toxic goiter. Nagkasakit po siya. And because of komplikasyon, 'di ba? Dahil sa komplikasyon, maaga siyang nawala. So, hindi pa po natin kilala yung barley nun. Okay? So, sabi ko nga, since hindi naman po ako galing sa ano, sa maranyang pamumuhay, um, through ano po, no, pagsusumikap lang na itaguyod, 'di ba? Tayo yung typical na ano, na yung tipong parang soft drinks, parang yung ano, soft drinks. Minsan sakto, minsan zero. Gano'n. Kaya pinangarap nating umasenso sa buhay. So, 'yan, ang option natin, 'di ba, ang alam natin para umasenso ka sa buhay is kailangan mo mag-ibang bansa, 'yan. So, kung nakikita niyo diyan, ito yung mga kasamahan ko na namamasyal kami. Actually marami pa 'yan, hindi ko lang nilahat. Oo, magaganda yung mga lugar na napuntahan natin, even yung mga nandiyan na ano, nakikita mo ngayon. Lahat 'yan, mga napuntahan na natin, mga bansa na napuntahan na natin, nadaanan na, okey? Literal na dumaan ka lang kasi hindi ka naman puwedeng magtagal diyan. And siyempre throughout, ang alam natin lalo na ikaw, kung hindi mo pa na-experience makapag-travel or isa ka mang OFW na kagaya ko na, pero diyan ka lang sa land base, kung tawagin, oh. I know na maaaring hindi mo pa naikot yang bansa mo, even yung bansa mo mismo kung saan ka nagtatrabaho hindi mo pa naikot yan. Kasi gano'n po, hindi ka naman nagpunta sa ibang bansa para mamasyal, nagpunta ka sa ibang bansa para magtrabaho. Kaya instead na, gagala ka na lang, ipapahinga mo na lang tapos yung pera na sana gagastusin mo, eh, ipapadala mo na lang sa pamilya mo, tama? So tayo gano'n din na-experience natin pero 'yan, lingid sa kaalaman ng karamihan, 'di ba, nakikita niyo po 'yan, 'yan. So 'yan po yung experience natin sa trabaho. So matagal po tayong nagbarko, 6 years and na-encounter na po natin lahat. Sobrang lamig, malakas na alon, lalo na 'pag maalon ang kaming mga seaman po ang lagi naming sinasabi is pagka-uwi ng Pilipinas, okey, 'pag, pagbalik sa Pinas magsisimula ng negosyo, laging gano'n, oo. Pero ano siya, madalas hindi nangyayari. Kasi nga pagdating sa Pilipinas lahat ng pera puro palabas. Punta sa pasyal sa ganito kasi deserve daw, pasyal sa mga magagandang lugar, libre ang pamilya. Kasi deserve daw, ganyan. So, tayo, ang inisip natin, although, okey naman para makabawi sa pamilya, okey naman yun. Pero, yun nga, ang inisip natin, instead na gawin natin yung mga bagay na gano'n, nag-save na lang tayo at, nag-isip tayo ng opportunity. Kasi sabi ko nga, hindi ko nakikita yung sarili ko na ano, na magtatagal ako sa ganitong klase ng trabaho. Why? Because sabi ko, ang dami ko ng na-encounter. Alam niyo 'yun? Yung tumanda na lang sila sa trabahong ginagawa nila, wala pa ring nabago sa sitwasyon nila. Na hanggang ngayon, nagbabarko pa rin. And sabi ko, ayoko ng gano'n. Ang pinangarap ko is maaga akong makapag-retire, maaga akong makapagretiro sa pagbabarko. So nangyari, ayan, yung pinagdaanan natin sa barko, yan, nakikita ko yung mga kasamahan ko, yan, pare-parehas kami ng mga posisyon, ayan, pero yun nga, makikita nyo.
may iba mas may edad pa sa akin, 'di ba? Ibig sabihin tumagal na sila sa profesyon na ginagawa namin. And makikita niyo po rito, yan sa sobrang pagod, puyat, 'di ba? Ay kulang sa tulog. So, talagang kahit oras ng hindi naman oras ng trabaho, break time naman siya. Pero nakakatulog ka kahit na nakaupo ka lang. Yan. So, napicturean lang ako diyan ng kasamahan ko and sinend niya sa akin. So, baga ang purpose niya lang is para ma alam mo yun, katuwaan lang, biruan, ganyan, katrabaho. Pero ako nakita ko yung sarili ko na grabe, grabe pala yung naging sakripisyo, no? Yan yung nangyayari sa atin sa barko. Then sabi ko nga, hanggang kailan, ikaw, sabihin natin, ikaw ngayon, hanggang kailan mo ba pagdadaanin yung ganyang sitwasyon, di ba? So, yan yung pinaka, talagang, ano sa akin, talagang naparealize ako. Kasi imagine niyo po, kada ihahatid ako ng asawa ko, yan, kada ihahatid ako, hindi ako nagpapahatid kasama yung anak namin. Kasi alam kong malulungkot siya, iiyak siya. Mabigat sa pakiramdam na lalayo ka, na ganun yung pakiramdam ng, siyempre, ng anak mo, ng mahal mo sa buhay, ganyan. So, mahirap makita yung ganun. Kaya, hindi na natin sinasama. Kaya nangyayari, aalis siya, pagising niya, wala na ako sa tabi niya. May hirap ng ganun eh. Alam niyo naman po, lalo na kung ikaw pamilyado ka, ang pinaka ah, importante, no, sa mga bata is yung oras. Okay? Ang definition nga ng love sa kanila hindi money. Hindi yung mga material things na binibigay mo. Ang definition ng love sa kanila is time. Gaano ka dami yung oras na binibigay mo sa anak mo. Lalo na sa mga special na okasyon sa buhay niya. 'Di ba? Mapapansin mo, kasi pagka lagi kang wala, ang mangyayari sa'yo, makikita mo lang yung anak mo na lumalaki sa picture. So, yan po yung na-experience natin. Kaya sabi ko, ayoko ng ganyan. Baga, hindi ko pinangarap, 'di ba? Although nakakatulong ka nga sa pamilya, pero ang layo naman ng loob mo. Ang layo naman ng loob mo sa anak mo kasi I encountered before. Meron akong kasamaan sa barko na alam niyo 'yon, ah, nung umuwi siya nung umalis siya ng Pinas, buntis yung misis niya, malapit ng manganak. Tapos, ah, nung pag-uwi niya, pagka may ano na, yung anak niya, 1 year old na, pero umiiwas sa kanya. Alam niyo yung gano'ng point, 'di ba? O kasi pagdating sa barko, bakit sabihin natin maaaring yung iba, nakakapag-internet sila, nakakapag-video call, pero iba pa rin kasi. 'Di ba naniniwala ka ba ron? Na iba pa rin kapagka kasama mo mismo yung anak mo, yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Iba talaga pagka meron kayong nabuong bonding na dalawa. Yun po yung na-experience natin. Kaya nga ano, mas pinili ko na maghanap ng opportunity na kung saan, makakatulong sa akin na makapag-for good. And yun nga, nung nakilala natin yung opportunity, siyempre hindi rin po naging madali. Okay? So, ito po yung partner ko, yung wife ko. Yan, si Biset Bantog. Pwede siyang tawagin mentor babes. Graduate po siya ng HRM. Pero nung nagsama po kami, hindi pa po siya graduate niyan. Ito po siya. Yan. Nagtatrabaho pa po siya niyan sa casino. Marami pa siyang racket na pinasok. Okay? Kasi parehas po kami na hindi galing sa marangyang pamumuhay. 'Di ba? Sila Mentor Biset po is, yun nga, tinataguyod lang ng magulang nila para yung pag-aaral nila para makatapos. Kasi yun yung pangarap nung ano
Yun yung pangarap ng mga magulang natin, 'di ba? Sabi nga nila no, ano kumbaga, anak, galingan mo sa school, 'di ba? Tapos para pag nakatapos ka, meron kang magandang trabaho, 'di ba? Meron kang magandang trabaho, stable job na makakatulong sa'yo. Oo. Pero syempre, ang akala natin 'pag nakapagtapos tayo, yun na yung start ng success. Hindi pa pala. Yun pala yung start ng real life, kung tawagin. Kung paano mo isusurvive yung pangarap mo, 'di ba? So ayan, nung nagsama kami ni Mentor Biset, ano po siya 'no, ang dami niya pong nirakit muna. Kasi maaga po kaming nagkapamilya, 'yan. So rumakit-rakit po siya. Nag-freelance model, nagtrabaho sa casino, 'di ba siya yung nagpapalit from peso to chips. 'Yan po yung naging trabaho niya. So na-assign po siya sa mga VIP ganyan. So ito po yung family niya. 'Yan, so parehas po kami na hindi galing sa maranyang pamumuhay. So siya po is panganay sa magkakapatid and ito po yung father nila na dahil din sa sakit maagang nawala. Imagine at the age of 40 years old 'no, ah, inatake ng high blood, hypertension, 'di ba? Tapos ano lang, ilang days lang o 1 or 2 days lang, wala na. So, hindi pa namin kilala yung barley nun, yung mga panahon na yan, kasi wala pa kaming ang focus lang namin is makapag-aral, makatapos, 'di ba? So, yun. Kaya yan yung naging way namin. Okay, imagine 'no? Oh, so, yan. And dito, nung nakapasok po kami sa business, 'di ba? Dumating po sa point na sobrang hindi naniniwala si Mentor Biset. Kaya ang ginawa niya, nagtrabaho pa rin siya, trabaho. Okay? So ito yung salary niya. Okay? So kung pagsasamahin po yung salary namin, actually kaya wala dyan yung picture ng salary ko, sample ng salary ko. Kasi papel yun siya na binibigay sa amin na iniiwan na rin namin sa barko kasi aanhin namin yung mga papel na yun. Magiging pabigat lang siya sa bitbitin namin. Kaya nangyayari na itatapon. Pero kung pagsasamahin yung sweldo namin dalawa, okay naman na, stable na. Kaya lang, pagka sa oras na umuwi na tayo ng Pilipinas, yan, asahan nyo na po na lahat ng naiipon natin, di ba? Kung ano yung tinagal ko sa barko, o yung magkano yung naipon natin doon, magagamit lang din natin mga ilang buwan lang. Bakit? Kasi hindi naman po ganun kalakihan din ang sahod natin sa ibang bansa. Okay, sa pagbabarko. Okay. So, yan, kung isipin, okay naman, stable naman na yung trabaho namin, pero ang wala lang sa amin is wala kaming oras parehas sa pamilya, lalo na sa anak namin. Okay, kasi si Mentor Biset, yung partner ko, papasok siya ng gigising ng 3:00 ng madaling araw para makabiyahe sasakay ng LRT, 'di ba? Oo. Tapos meron siyang 1 to 2 hours na travel time. So makakarating siya sa trabaho niya by 6 a.m. 6, ganun. So, yun yung sacrifice. So, wala talagang oras. Tapos, buong maghapon pa siyang magtatrabaho. Minsan, inaabot siya ng late na. Kaya nung time na nagtatrabaho siya, di ba? Doon niya na figure out na, yun, meron din pala siyang sakit. Nung time na pabalik na siya sa kasi isang sem na lang yung tatapusin niya, doon niya nalaman na meron pala siyang sakit dahil sa trabaho, naging trabaho niya. Kulang sa tulog, kulang sa pahinga, tapos naging second hand smoke pa, kakalanghap ng mga sigarilyo sa sa casino.
ng mga players, no? So, yun yung nangyari sa kanya. Pero imagine, no? Yung sahod na to, alam nyo kung iisipin, kulang pa para sa pampagamot mo. Kahit pagsamahin yung sahod namin, pero syempre, kung aasa kami dun sa naging sweldo namin parehas at mapupunta lang dun sa pampagamot niya, eh, 'di ba? Apektado lahat. Kabuhay yung trabaho namin, yung anak namin, 'di ba? Lahat. Oo. Kaya nga kung ikaw yung nakikinig ngayon, eto iniisip mo na ano na eto ba legit ba talaga to? Ito ba talaga makakatulong sa'yo? Ako na po magsasabi sa inyo kasi isa po kami sa talagang natulungan na opportunity na to. Yeah, kung makikita niyo po diyan, ayan po yung sahod ni Mentor Biset. Yan. So, yan po kami. Yan. So, nung nakilala po namin 'to since, si Mentor Bisset po sobrang negative niya, hindi siya naniniwala sa ganito. Ayaw na ayaw niya po. Kasi nung time na naghahanap siya ng trabaho, okey, um, may mga nakakausap siya na akala niya trabaho pero dinadala siya sa negosyo, okey? Kaya dumating sa point na hindi siya naniniwala, okey? Pero nung ako po, nung pumasok dito, nung nakilala ko yung opportunity, inalam ko po kung talagang legit ba. So, nakipagkita ako dun sa kausap ko, nakilala ko lang sa Facebook. Kaya ikaw, masuwerte ka kung ang nag-share sa'yo ng opportunity na 'to, eh, yung taong, malapit sa'yo or kakilala mo, naniniwala ako na hindi ka pababayaan niyan. Naniniwala ako na sasamahan ka niyan at tutulungan ka niya. Oo, pagtutulungan yung dalawa. Yan ang maganda niyan kasi dito sa negosyo na ginagawa natin, hindi mo siya gagawin mag-isa. May mga taong tutulong sa'yo, isa na rin ako dun. Okey, lalo na kung nakikinig ka dito ngayon at, yung mga taong, nakikilala mo, yan yung mga, puwedeng tumulong sa'yo, yan. So, eto nung na-experience namin nung nag-join ako dito, hindi alam nung partner ko. Imagine 'no, nung eto imagine eto, nung nagsisimula kami hindi alam ng partner ko na nag-start ako sa ganitong klase ng negosyo. Bakit? Kasi alam ko na pagka, nalaman niya, eh, hindi niya ako susuportahan. Kasi imagine wala na nga kami, nasa Pilipinas ako, 'di ba? Tapos lahat ng pera ko puro palabas, oh. So ano pang maitatabi ko tapos magnenegosyo pa ako, 'di ba? Wala na matitira sa'min. Pero nung nakilala ko yung opportunity, sa online lang, nag-inquire lang ako sa taong hindi ko kakilala, inalam ko kung legit ba, kung ano, puwede kong subukan. So hindi ako nagdalawang isip na gawin, na pasukin siya. Okey, so nung nag-start ako dito hindi alam ng partner ko and nalaman na lang niya nung nag-message sa kanya yung kinausap ko na tinanong niya ako kung kailan ko ba daw ba kukunin yung mga products na na-avail ko. So, nung nalaman niya nag-away kami ganyan. Gano'n talaga nangyari kasi siyempre 'pag mag-partner kayo normal na ang thinking ng partner mo, eh, bakit ka naniwala agad, bakit ka ano. Pero ako kasi, mas naniniwala ako na hindi ipapakita sa atin yung opportunity, 'di ba, ng walang rason, 'di ba? Maaaring pinagpe-pray mo, nagdadasal ka ng magandang opportunity, tapos, pinakita sa'yo itong opportunity na 'to. So, naniniwala ako na may purpose kung bakit dito ka dinala, oo. So, ayun nag-away kami at, umabot sa muntik na kaming maghiwalay, 'di ba? Oh, witness 'yan lahat ng kapatid niya, witness lahat ng kapatid niya.
Pero imagine, ngayon, oh, kasi naniniwala ako na ano na kaya naman siya nagagalit noon dahil hindi niya pa alam kung ano yung pinasok ko. Kasi siyempre kakapasok ka lang, hindi naman ako marunong mag-explain. Hindi niya naintindihan. Pero imagine mo, ayan, mukha pa bang hindi naintindihan? Malaki na yung ngiti niya. Ikaw ba naman kumita ka in 1 week, 45,000? Saan mo kikitain yan? 'Di ba? Sa loob lang ng 1 linggo. Katumbas na yan ng sweldo ko. Imagine. Oh, sa loob ng 1 linggo, ma-experience mong kumita ng ganyan, napakalaking tulong na. 'Di ba? Kaya naman nagiging negative yung mga mahal natin sa buhay, yung asawa mo, yung magulang natin, kapatid, kamag-anak, kasi hindi nila naintindihan kung ano yung nakikita mo at the same time, may iba dahil sa sobrang concern nila sa'yo, sobrang nagiging protective sila. Baka mamaya kasi mapahamak ka. Pero eto nga po 'no, dahil nga inalam ko kung talaga bang itong opportunity na 'to, makakatulong sa tao, do'n ko napatunayan, 'di ba? Do'n ko napatunayan na legit at talagang, ah, kung ano yung gusto mong ma-achieve, talagang ma-ano mo, makukuha mo. Kasi dito dumating sa point 'no, 1 linggo 45,000, 1 linggo 75,000. 'Di ba, imagine, saan mo kikitain yung ganyan? Pinagsamang suweldo na naming dalawa 'yan. Pero kinita namin na 1 linggo, 'di ba? O ito, na-experience pa namin dito na kumita ng 244,000 in just 5 weeks. So, parang sa loob lang ng 1 buwan, nakinita namin siya. Kumbaga ito, hindi ko 'to ipinapakita para ipagyabang sa'yo, na nangyayari siya, hindi. Pinapakita ko 'to is para maging proof na isa ako sa natulungan na opportunity. Patunay lang 'to na kaya nitong baguhin yung sitwasyon mo or puwedeng makatulong sa'yo or talagang makakatulong siya sa'yo kung ang gusto mo, may pagbabago sa buhay mo, 'yan. So dito na-experience namin dito, hindi man consistent yung income dito, pero yung kumita ka ng buwan-buwan na hindi ka naman nawawalan. Dun pa lang ang laking proof na ang laking tulong ng ganitong opportunity. Kasi imagine kanina, ano yun, July, August, kumita ka ng 95,000. September kumita ka ng 196,000. October kumita ka ng 480,000. Almost half a million na yan. Saan mo kikitain yung ganyan sa labas? 'Di ba? Hindi ka naman doktor, hindi ka naman mathematician. 'Di ba? Saan mo kikitain yan? November kumita ka 197,000. Tapos December nag-400 ka ulit. 'Di ba? Ang sarap. So, yan yung puwedeng mangyari sa'yo kapagka sineryoso mo rin yung ganitong klase ng opportunity. Oo, maaaring bago ka pa lang, inaaral mo pa lang, gano'n din naman kami. Hanggang ngayon inaaral pa rin namin. Pero ang maganda nun, nakakabisado na namin. Dahil may mga tao na tumulong sa'min kung paano namin magagawa, okey? So, imagine 'no, nung nagsisimula kami na aralin yung negosyo, talagang nagsisimula sa maliit na ano, na income, oh. So, dito na-experience ko dito kumita ng 1,700. Kung tatanungin kita, aralin mo pa lang yung negosyo kikita ka 1,700, okey na ba yan sa'yo? Baka nga baka nga hindi, eh. Kung ikaw praktikal ka, aayawan mo yan. Pero dahil lang nakita namin is malaki yung potential ng negosyo kapag natutunan mo, kapag na-master mo, kapag nakuha mo yung sistema niya, oh. Kasi kung hindi namin inaral 'to, tinignan namin 'tong income namin, 'di ba? Ilang buwan kaming nag-training, tapos ito lang naging income. Kung ito ang tinignan namin, baka hindi namin narating 'to. Baka hindi kami umabot sa kalahating milyon ang kinita sa loob ng 1 buwan.
Pwede na ba yun sa'yo? Ganun kasarap. Kapag ka natutunan mo yung negosyo, hindi ka pababayaan ng negosyo. Kaya kung nag-iisip ka na gagawin mo ba siya, nagde-decide ka na tututukan mo 'to, I suggest na gawin mo. Kasi ito yung nangyari sa'min, oh. Nung tinutukan namin yung negosyo, 5 months doing the business, na-promote kami. 'Di ba sa trabaho may promotion? Eh, yung promotion na yun, lalaki yung sa trabaho, lalaki yung trabaho mo, pero yung sweldo mo tumaas lang ng konti. Kumbaga umangat lang ng 5,000 ganyan. Oh, pero yung trabaho mo, pang 10 tao, gano'n. Gano'n. So dito, lumaki yung posisyon, tumaas yung posisyon mo, na-promote ka, and ang kagandahan nun, lumaki din yung potential ng income mo. Yan. So dito na naging posible sa amin yung in just 1 year, yan, in just 1 year, makuha namin yung unang resulta, yung bunga ng sacrifice ng sa loob ng 1 taon. 'Di ba kanina nag 5 months may narating, may nakuha ka. Yung sa loob ng 1 taon nakita niyo naman magkano yung kinita, 'di ba? Oh, so normal talaga na kapag sineryoso mo 'tong negosyo na 'to, bibigyan ka niya ng magandang resulta. Maaaring baka nga ano, halos, nung sineryoso namin 'to 'di ba na-promote after 5 months. Parang after 6 months ganyan, nakabili ka ng sasakyan. Imagine mo in a short period of time, samantalang inabot ako ng 6 years sa pagbabarko ko, eh, hindi naman ako nakabili ng sasakyan, 'di ba? So yun yung naisip natin na grabe yung kayang ibigay ng opportunity, 'yan. So eto, second year nating result, doing business, kumita tayo ng milyon sa pangalawang taon, oh. After 7 months, saan ka hahanap ng opportunity na bibigyan ka ng milyon after 7 months? Eto malupit, after 5 months kumita ka ulit ng 1,000,000, oh. Yung milyon na yan hindi lang yan sa pagbebenta, hindi hindi kami naka-focus sa pagbebenta ng product. Naka-focus kami sa pag-ano, tulong sa pag-improve ng skills namin, minaster namin, inalam namin kung paano yung sistema. Dun kami bumilis. Dun mas bumilis yung paglaki ng income. 'Pag yun ang ginawa mo, bibilis at bibilis talaga. May makukuha at may makukuha ka. Meron nga dito, 4 months pa lang nakabili na ng sasakyan niya, 3 months pa lang nagkasasakyan na. Alam mo yun, yung mga ganong way, 'di ba, posible siya, nangyayari talaga. Okay, third year result doing the business na kumita tayo ng 4,000,000. Ngayon po, going 5,000,000 na, 'di ba? Oo. So sa loob ng ano, ng ilang taon pa lang natin na ginagawa 'to, 'di ba? Oh, ngayon na-promote ka na naman, mas lumaki na naman yung potential ng income mo, nabawasan pa yung trabaho mo, 'di ba? So gano'n siya. So hindi lang 'to basta pagbebenta ng barley, pagbebenta ng product, pag pag ano, pagre-refer, hindi lang siya gano'n. It's more than pa. Kaya nga kapagka natutunan mo yung sistema, eto yung puwedeng ibigay sa'yo ng kumpanya. First luxury item na na-receive namin, imagine, Louis Vuitton shoes. Ang alam ko lang na sapatos dati nung nagbabarko ko, Nike, Adidas, oo, Jordan, 'di ba? Yun lang yung mga alam kong sapatos, eh. Hindi ko nga alam na may ganito pala, may Louis Vuitton, may Versace, yung mga gano'n hindi ko alam 'yan. Takot nga ako pumasok sa ganyan, eh. Kasi sabi nila pagka pumasok ka sa ganyan sure na may pambili ka, eh. Pero dito, ang ginawa ng company sa'tin, eh, binayaran niya yung sipag mo. Alam mo sa sarili mong masipag ka, gagawin mo yung negosyo, hindi mo titignan yung sitwasyon mo ngayon basta tatrabahuhin mo lang, ibibigay mo lang yung best mo.
Pero yan ang ibibigay sa'yo, di ba? And ang kagandahan niyan, hindi lang ikaw yung nakakuha, pati yung mga taong nagtiwala sa'yo, nakuha din nila. Yun ang kagandahan sa negosyo na ginagawa natin. Hindi lang ikaw mag-isa ang umaangat. Kasi dati ang alam ko rito, kung sino yung nauna, siya yung, siya yung kikita ng ng malaki. Pero dito hindi eh. Kahit na sabihin na nauna ka pa, pero yung tinutulungan mo, pwede ka niyang lagpasan. Kasi nangyari po sa amin eh. Oo, nalagpasan talaga kami. Ngayon po, no, dito na-experience namin na umita, bigay lang ng company, 200,000 free shopping. Kasi yun nga, kasabay ng sipag, di ba? Kaya nga kung ikaw, yung sipag mo sa trabaho, nilagay mo sa negosyo, posible yung mangyari sa'yo. Di ba? Ang tanong, masipag ka ba sa trabaho? Kasi baka mamaya, isa ka sa sakit ng ulo. Di ba? Pero kung alam mong masipag ka sa trabaho, ito pwede mong makuha. Di ba? Yung mga luxury item na yan. Bumili ka ng MacBook, bumili ka ng iPhone, di ba? Bumili ka ng iPhone 15, di ba? 15 Pro Max. Oh, sarap, di ba? At hindi yan galing sa bulsa mo. Reward yan sa'yo ng company dahil sa sipag mo. Sinipagan mong trabahuin yung negosyo mo. Imagine mo sinipagan mo, kumita ka na, may bonus ka pa. Di ba? Pag ako, nasa kumpanya ako, nasa barko ko, ang pinakaibibigay lang sa akin ng company, lalo na kung 20 years ka nang nasa kumpanya, relo. Di ba? Yung iba nga rice cooker, yung iba, electric pan. Di ba? Pag sa kumpanya ka, pero dito sa company natin, yan ang binibigay. Di ba? So, 3 years doing the business, yan. Na-afford natin na magkaroon ng sariling sports car. Na dati, never kong na-imagine. Na dati, sa video games ko lang nakikita. Oo, sa video games. Sabi ko dati, pagka nakakita ako ng ganyan, talagang tuwang-tuwa ako. Pagka may dumadaan sa harap ko to, talagang tuwang-tuwa ako. Kasi gandang-ganda ako eh. Pero hindi ko akalain, no, isa pala ako sa magkakaroon ng ganyan. Di ba? Ang malupit niyan, 3 years doing the business. Sa loob ng 3 taon na inaral natin yung negosyo, yun yung nakuha natin. Di ba? So, eto, dumating ako sa point na tinanong ko yung sarili ko, nung nagsisimula ako sa negosyo, magugustuhan ba yan ng pamilya ko? Una sa lahat, no, tulad ng kwento, sabi ko kanina, hindi nagustuhan ng partner ko kasi alam ko kung paano siya magre-react. Kaya ako yung nagdesisyon. Hindi ko na pinaalam sa kanya, ako na yung nag-decide. Sabi ko dun sa nakausap ko, pwede mo ba akong samahan na mag-withdraw? Okay? I-withdraw ko yung laman ng bangko ko. Kasi nga, sabi nga no, kapag pinatulog mo lang ng pinatulog yung pera mo doon, bangko lang makikinabang sa pera mo. Okay? Wala, pakikinabangan lang ng bangko yung pera mo. Hindi mo siya mapapakinabangan kasi halimbawa, kung ang pera mo sa bangko 50,000, tingin mo tutubo ng malaki yan? Sabihin na natin 100,000, 200,000. Sample, 'di ba? Kung ganun ang pera mo sa bangko, tingin mo tutubo ng 100,000 din after 1 year? Hindi. May inflation rate mababawasan pa yan. Kaya nga lugi ka pa. Kaya nga, doon ko naintindihan, no? Nung natutunan ko kung paano siya dapat mong gamitin, hindi ko na pinapatagal sa bangko yung pera. Madalas ko na siyang pinapaikot. Okay, kailangan ko ba yan? Itong opportunity na to, talagang kailangan ko siya. Kasi sabi ko nga, kung ikaw, kagaya ko, na gusto mong makatulong sa pamilya, at the same time, gusto mong may mabago sa buhay mo,
or sabihin na natin matagal mo nang pinagdadasal na makakita ka ng opportunity na makakatulong sa'yo. Oh, ganun din ako. So, naging kinailangan ko siya. 'Di ba? Nakatulong sa akin. Nakapag-for good ako dahil dito. So, hindi, eto, isa sa mga naging parang napaisip ako kasi hindi naman ako madaldal. Oo, hindi ako madaldal, mahiyain po akong tao. Hindi rin ako magaling magsalita. Hindi nga ako gano'n ka ano, eh, na ano, maano sa conversation. Ano pong alam ng engineer diyan? Pakumpunuhin mo ako ng makina ng barko, puwede pa. Pero kung pagbentahin mo ako, hindi. Ang kagandahan, isa sa nagustuhan ko dito, may mga taong magsasalita para sa'yo. And ang kagandahan niyan kapag kumuha sila, 'di ba, nag-avail sila ng product, oh, hindi naman ikaw ang nagpaliwanag, pero ikaw ang kikita. 'Yun ang nagustuhan ko dito kasi may mga tumulong sa'kin, eh. Kaya dati iniisip ko kung kaya ko ba 'to, so mas naisip ko na kaya ko siya. Kasi hindi ko tulad niyo, hindi ko mag-isang ginawa yung negosyo. May mga gumabay sa'kin, oo. So natulungan nila ako, also natulungan din ako ng opportunity. So dun ko napatunayan na totoo pala yung ganitong klase ng negosyo. Minsan kasi sa dami ng napapakinggan natin na balita, minsan, ah, yung sabi-sabi lang ta's naniwala tayo kasi gano'n ako, eh. Nung una isa rin ako sa hindi naniniwala dahil sabi ng kaklase ko ganito raw 'yan, sabi ng kaibigan ko ganito raw 'yan, sabi ng magulang ko eto raw 'yan, 'di ba? Pero nung naisip ko, sabi ko, oo nga hindi hindi madaling magtiwala pero ano bang mawawala kung susubukan mo? Wala namang mawawala kung matagal ka ng wala, 'di ba? So, sinubukan ko. Kaya nga sabi ko kahit sabihin pa ng iba na hindi hindi siya maganda kahit hindi pa naman talaga nila nasusubukan, magkaiba naman yung na-experience nila sa may experience mo, eh. Ngayon, paano mo mapapatunayan na talagang hindi siya maganda kung hindi mo susubukan, kung makikinig ka lang sa sasabihin ng iba, 'di ba? So, 'yan yung sinubukan natin, 'yan. Kaya makikita niyo po diyan, 'yan. So, nung nagsisimula po kami, eto po kami, talagang wala po kaming naipundar. Ayan, nakamotor lang, 'di ba? Oh, makikita niyo po, 'di ba nasa likod namin yung produkto. Oh, gano'n po kami nung nagsimula sa negosyo, 'yan. So eto, pakita ko lang po sa inyo para may idea kayo. Kasi baka mamaya isipin niyo, eh, kasi magaling ka na, eh, kasi matagal mo ng ginagawa 'yan. Nung nagsisimula po kami, ganito po kami. Guys, pupunta kami ng beach. Hi guys, amazing morning. So ngayon, pupunta tayo sa DHL. So walang masakyan, kaya naglalakad tayo. Yung product. So ngayon, pupunta kami sa meeting ng uulan. Amazing morning. So ngayon, nandito pa rin tayo sa office. Hindi pa natin nakuha yung products. Uy, sobrang init. Pero nagpapadala pa rin. Magdala naman tayo ng office para sa bagong business partner natin. Thank you, Lord. So ngayon, pupunta kami ng opisina. Amazing morning. Ngayon, so ngayon, sa office kami umuulan. So ngayon, uuwi na kami. So ngayon, sakit namin.
nakastambay kami kasi umuulan. Hi guys, good morning. Ito na yung products natin. Amazing morning po. So, ito po yung mga products na tao tinutulungan namin. At God bless. So, yan po, nakikita niyo, di ba? Umulan, umaraw, umulan, umaraw. Di ba? Nakasanayan na nung pamilya ko na, lalo na yung anak namin, na yun yung ginagawa namin. So, naintindihan niya na. Unti-unti, naintindihan niya na. Eh, ang maganda kasi nun, hindi mo na kailangan lumayo pa. Hindi mo na kailangan mag-ibang bansa para lang kumita ng, alam mo yun, sapat lang para makatulong sa pamilya. Ngayon, may opportunity naman na pwede mong gawin, di ba? Bakit hindi mo subukan? Oh. So, doon namin napatunayan. And sa ganitong opportunity, imagine niyo po nag-start kami dito, oh, pero nung naintindihan namin, 'di ba? Imagine mo 2018. So, nung 2018 na nag-start ako dito, nagbabarko pa ako niyan. Pero 3 years na hindi ko siya ginawa. Kaya nga ang nakalagay doon, 'di ba? Is 3 years kasi nag-start po kami dito na seryosohin yung negosyo. 2021 na. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito, kasi pag nagnegosyo ka sa labas, malaki yung pupuhunan mo. Okay? Tapos maliit lang yung kikitain mo. Pero dito, nung naintindihan namin yung negosyo, isang beses lang kami namuhunan at ang maganda doon, naiipon. Para kaming nagkaroon ng bangko. 'Di ba? Dahil sinecure namin yung account namin noong 2018 pa, kahit hindi namin siya ginagawa, may pumapasok na income sa account namin na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Okay? So yun yung nagustuhan namin dito dahil sa mga tao na baga ginagawa na nila. So may rami silang taong natutulungan. Kaya nga nung nag-decide kami na bakit hindi namin seryosohin yung negosyo, year 2021, January. Oh. After nun, nagsunod-sunod na. 'Di ba? Isang beses ka lang namuhunan pero 22 times bumalik yung pinuhunan namin. At tuloy-tuloy pa siya. 'Di ba? Continuously earning. Yun ang masarap. Kasi pag nanegosyo ka sa labas, iniwan mo ng 3 years, pagbalik mo wala na yan. Tama? Hindi mo pa nababawi yung pinuhunan mo, lugi ka na. Kasi anong pwedeng mangyari? Maaring nagsara na, 'di ba? Yung mga gamit na na nilagay mo sa tindahan mo, kailangan mo pang i-dispose, mamomroblema ka pa. Pero dito, walang gano'n, hindi kailangan ng stocks, 'di ba? Pero tuloy-tuloy kang kikita. So imagine 2021, 22, 23. 3 years doing the business. So dito sa ginagawa natin, hindi mo kailangan maging magaling para masimulan mo siya. Ang kailangan mo lang, makinig ka sa sinasabi ng tumutulong sa'yo para gumaling ka. You don't have to be great to start, but you have to start. Simulan mo lang, but you have to start to be great. Para makuha mo, matutunan mo kung paano trabahuhin yung negosyo. And etong ituturo ko ngayon, it's a powerful tool na pwedeng makatulong sa'yo habang inaaral mo tong negosyo. And ang kagandahan nito, ito yung first step na kailangan matutunan mo. And dito sa step na to na pag-uusapan natin, isa to sa may napakalaking factor na kapag ginawa mo or na-master mo siya, di ba pagka binamaster natin yung isang bagay, kailangan
paulit-ulit mo siyang ginagawa. And sabi nga, napakataas ng chance na ma-close yung deal kapag master mo etong bagay na to, itong tool na to. So, yan, share ko siya. Yan. So, yan. So, ito, yan. Sabi nga nung lolo ko, no? Sabi ng lolo ko, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Okay? Ang ibig sabihin nito, ang pinaka-point nito, baga, aanin mo or sabihin natin, wag mong isipin kung paano ka yung success, 'di ba? Ang isipin mo, paano mo bibigyan ng halaga yung sarili mo, value, okay? Paano mo bibigyan ng value yung ginagawa mo? Kasi baka ang iniisip mo lang, kumita ka ng pera or makabenta, mahihirapan ka. Kasi kung ang goal mo pala maging successful, ang i-goal mo sa sarili mo, magkaroon ka ng value, 'di ba? So ito pa, oh, there is nothing worse than doing the wrong thing well. Wala namang mali, wala namang masama eh. Nagtataka lang tayo no sa iba, natatakot silang magkamali. 'Di ba? Meron ako nakausap, sir, pwede bang aralin ko muna kapag kabisado ko na saka ako gagawin? Walang ganoon. Alam mo, hanggang ngayon, wala pa rin siya nakakabisado kasi ganun yung paraan niya. Kaya nga, okay lang na magkamali ka. Ang importante, sinubukan mo. Kasi habang ginagawa mo siya, habang unti-unti mo siyang inaaral, natututo ka, gumagaling ka, naaayos mo, 'di ba? Yung, ay dapat pala ganito yung sinabi ko. Dapat pala ganito yung binigay ko. 'Di ba? Habang paulit-ulit mo na ginagawa or tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, mali man yung nagiging huli, pero dadating yung point, itatama mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Maintindihan mo na dapat pala ganito yung ginawa ko eh. Sa susunod nga, pag may nakausap ako, ito yung sasabihin ko. Ganun. Huwag kang matakot na magkamali. Okay? Lalo na kung gagawin mo tong opportunity na to. Huwag kang matakot. Kailangan mo lang gawin. Sundin mo lang kung ano yung tinuturo sa'yo. Oh. Your positive action combined with positive thinking result in success. Which is totoo naman. 'Di ba? Kung hindi mo tinitignan na failure yung pagkakamali, tinitignan mo siya na learning process, positive action siya. 'Di ba? Positive thinking. Oh, magbubunga ng maganda. Kasi nga, yung ginawa mo, sinubukan mo. Oh, sabihin natin, ah, hindi nag-work. Oh, positive action. At least sinubukan ko pa rin. Kasi hindi ko malalaman na magkakamali pala ako kung hindi ko susubukan. 'Di ba? Ang maganda kasi sa negosyo natin, kapag tuloy-tuloy kang nag improve mas gumaganda yung takbo ng negosyo mo. Oh. Success is where preparation and opportunity meet. So kung gusto mo palang maging successful, dapat pala, oh, hinahanda mo yung sarili mo. Mag-practice ka ng mag-practice para makita mo yung tamang opportunity. Para makuha mo yung success. So, ito, yan, power of ABC. Ano nga ba yung ABC? Advisor, bridge, client. Dito, ito yung mga tawag sa atin. Yung mga advisor, ito yung mentors, coach, crossline,
company, di ba? Yan yung advisor. Oh, the one who will present. Kung sino yung magpapaliwanag, mag-explain. Ang tawag sa kanya, mentor or coach. Yan. Yung bridge, ikaw to. Yung nag-refer, nagpakilala. Ipinakilala mo, halimbawa, pinakilala mo yung kaibigan mo dun sa advisor, sa mentor o sa coach. Ang tawag sa'yo, bridge. Siyempre, yung client, yan yung nirefer mo. O, prospect, direct. O, baga, yung client o yung friend na pinakilala mo, yan yung client. Di ba? So, ganun siya. Maaring hindi mo kakilala yan, pero ipinakilala mo sa presenter, di ba? Di ba? Sa mentor mo, oh. So, client pa rin siya. Yan. So, how to be a good bridge? Una sa lahat, kailangan suportahan mo si advisor. You must pay attention. Kung nasa online kayo na nag-uusap at meron kayong client na kasama, you must pay attention. Open your cam, mute your mic. Kasi pag nag-off ka ng cam, habang nag-uusap kayo, kasama yung presenter nyo, kasama yung client nyo, mag-off din yan ng cam. Okay? Pero pagka harapan naman na magkausap kayo, pay attention, listen. Kung paano dinidiscuss ng advisor yung presentation. Kung kaya mong makapag-take down notes, ipakita mo na mag-take down notes ka. Wag wag pakausap si advisor hangga't hindi na ABC. Bakit? Bumababa po ang chance na makinig ang client sa advisor kapag hindi mo napakilala ng maayos ang advisor. Kaya nga dito, ito yung isa sa pinaka-importante at may mataas na chance ng rate na maklose yung deal kapag magaling kang mag-ABC. Yan. Give information, personal details. Sa advisor. Sino ba yung kakausapin nyo? Di ba? Ano ba yan? Ano bang gusto niya? Gusto niya ba gumamit lang ng product? Ano na bang nasabi mo sa kanya? Ilang taon na ba siya? Babae ba siya? Lalaki? Ano bang trabaho niya? Ganun. Use of office facility. Pero, huwag mong iiwan na madumi. Dapat laging malinis. Huwag mong hayaan na madumi ang opisina mo. Kasi opisina mo rin yan eh. Ito ang negosyo natin. So, gamitin mo yung opisina mo. Kaya nga kahit tawagin mo opisina mo yan, kahit hindi naman ikaw yung nagbabayad ng empleyado, ng utilities, huwag mo hayaan na madumi. Diba? Gamitin mo yung opisina. Kapag may client ka, dalhin mo sa office. Magkita kayo sa office. Sabihin mo sa kanya, tara magkita tayo sa office. Doon natin pag-usapan lahat. Okay? Yan. So, para maging good bridge ka, or maging magaling na bridge ka, or mas maging effective na bridge ka, ito yung sample. Gamitin mo yung mga salitang grabe, matindi, ibang klase. Kasi kapag halimbawa, ginamit mo yung salitang grabe, mas bumibigat or mas nagkakaroon ng value yung advisor. Halimbawa, sa achievement, grabe yung achievement nitong taong to. Yung ipapakilala ko sa'yo. Matindi. Alam mo ba, matindi itong taong to. Kasi sobrang sipag nito. Ganon. Alam mo ba, grabe, matindi. Ibang klase. Yung speaker na pakikinggan mo ngayon, sobrang lupit nito. Yung mga ganon na salita.
So, alam mo ba, yan, di ba naririnig nyo na kung paano siya ginagawa. May sasabihin ako sa'yo. These are the sample scripts na pwede mong sabihin kapag ka ipinapakilala mo yung advisor. Simulan mo sa grabe or simulan mo sa matindi or simulan mo sa ibang klase. Pwedeng, grabe, bro, brother, sis, mare, pare, o tito, tita, o ganyan. Alam mo ba, tito? O, may sasabihin ako sa'yo, super busy nitong taong to, pero sobrang blessed natin. Bakit? Kasi makakapagbigay siya ng time para makatulong sa atin. Maganda, o maganda na mapakinggan natin. Grabe, o sabihin mo yung salitang grabe, matindi, ibang klase, pili ka lang dyan. Pero mostly, no, magandang gamitin yung grabe. Grabe tong taong to. Yung kinukwento ko sa'yo na nagbigay ng oras sa atin, ito lang naman yung na-achieve niya. Marami siyang taong natulungan na kumita ng milyon. Di ba gusto mo ng ganun? Dati lang naman dati siyang, tama, dati akong OFW. Dati siyang OFW, dati siyang seaman. Oh, pero ngayon, ito na yung ginagawa niya. And sa tulong nitong opportunity, nakapag-for good na siya dahil dito. Di ba? Kumita na siya ng milyon, nagkaroon na siya ng sports car. Etong what's in it for me, kailangan makarelate siya sa'yo. Yung client mo, habang kinukwento mo tong mentor mo, o yung presenter, habang kinukwento mo siya, kailangan makarelate siya sa'yo. Ano naman sa akin, kung yun ang nagawa niya. Di ba? Kaya nga, what's in it for me? Para sa kliyente mo yan. Sabihin mo sa kanya, di ba yun ang gusto mo? Yung mabago yung buhay mo? Alam mo kapag nakinig ka sa taong to, matutulungan ka nito na mabago yung buhay mo. Kaya yung mga advice niya mamaya maganda, pakinggan mo. Ngayon, kung meron kang notebook at ballpen dyan, isulat mo na lahat ng tanong mo. Para mamaya, pagtapos niyang magsalita, di ba, pagtapos niyang makapagbigay ng time, or pagtapos niyang makapagbigay ng advice, itanong natin lahat sa kanya. O, di ba? Mas maganda pakinggan. So, ganun siya. So, do's and don't, these are the do's and don't, mga dapat tsaka hindi dapat gawin kapag may kliyente ka. Okay? Never. Sabi dito, don't. Pero ako sabi ko, never. Never interrupt your mentor. Okay? Habang nagsasalita at nag-e-explain yung mentor mo, huwag mo siyang puputulin. Kasi maaaring nasa momentum pa lang siya ng pag-explain niya. Tapos pinutol mo. Huwag mong hayaan, no? Na ganun, na puputulin mo. Don't build up your prospect. Ito, madalas nangyayari. Yung mentor, meron po ako ipapakausap. Manager ko po ito. Galingan mo maraming kakilala to sa buong departamento namin. Wag. So sabihin natin, barangay chairman po namin to, teacher ko po ito, advisor ko po ito. Wag. Kailangan ang i-build up mo yung mentor mo. Ma'am, alam mo ba, yung ipakikilala ko sa'yo, yung speaker natin, or yung magbibigay ng advice sa atin, lahat ng naniwala sa kanya, karamihan po or halos lahat ng naniwala sa kanya, na bago ang buhay. Kumita ng milyon, nagkaroon ng sasakyan, talagang totally. Nung sinunod nila yung mga advice nitong taong to, talagang nabago yung buhay nila. From dating wala hanggang sa nagkaroon. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy na kumikita. So, pag pag nag-edify ka,
dapat wala pa diyan si mentor. Oo, wala pa siya diyan, hindi mo pa nakikita si mentor. Halimbawa, nasa meeting kayo, ah, pinapakilala mo sa client yung mentor mo, pinapakilala mo sa client. Ikaw naman sasabihin mo, "Ayun po yung mentor ko, pakilala ko sa'yo. Nandito kasi yung mentor ko, yan yung mentor ko." So, kapagka gano'n ginawa mo, magmumukha siyang scripted. Ayaw natin ng gano'n, gusto nating magmukhang normal lang. Kaya dapat 'pag ipapakilala mo yung mentor mo, wala pa siya diyan, pero naikukuwento mo na. And eto pa, nangyayari din 'to, T-down, okey? Ibig sabihin ng T-down, dinown mo pa. Yung mentor ko, estudyante lang yun, eh, hindi nakapagtapos yun, eh. Nilang mo pa, construction worker lang yun, eh. Oh, 'wag gano'n. 'Pag ipapakilala mo yung mentor mo, 'di ba, dapat proud ka. Yung mentor ko former construction worker pero doing the business, eto na yung naging ano, ah, yung naging eto na yung nakatulong sa kanya para magawa niya yung business o para kumita siya ng malaki at mabago yung buhay niya, gano'n. Kahit sabihin natin na mas bata pa yan sa'yo, alam mo, yung mentor ko mas bata pa sa'kin pero grabe, ang daming taong natulungan. Lahat ng tinulungan niya kumita ng milyon. Gano'n siya. So, 'wag din OA, 'wag din yung gawang kuwento lang. Halimbawa, o kumbaga yung parang exage, siyempre kung ano yung totoo. Halimbawa, itong mentor mo, sample, bata yan sa'yo, mas matanda ka sa kanya, 'di ba? Ta's ipapakilala mo dun sa, ni-refer mo, sa kaibigan mo, o sa bisor mo, "Ma'am, etong mentor ko, eh, kumita na 'to ng 10 million." Kahit hindi pa naman talaga. Kumita na 'tong 50,000 sa isang linggo, kahit hindi naman talaga. Baga sabihin mo lang kung ano yung totoo. "Ma'am, etong mentor na 'to, 'di ba, isipin niyo po mas bata pa siya sa'tin, pero dahil sa kanya or, doing the business ang dami niya ng na-achieve. Imaginin mo at the age of, ganitong taon nakabili na siya ng sasakyan samantalang tayo po, 'di ba, pinaghihirapan pa rin 'yan." Oo. Gano'n, yung totoo lang na nangyari, huwag kang magsisinungaling. Ayaw natin ng gano'n, okey? Eto, don't use client venue. Bakit? Kasi siya yung may authority dun. Hindi mo mararamdaman ang authority ni mentor kapag nandun kayo sa venue ni client. Labas kayo, punta kayo sa coffee shop or mag-meet halfway, gano'n. Kasi 'pag nandun sa client venue, nandiyan lahat ng distraction, 'di ba? Kasi feeling superior superior sila, eh, lalo na kung, may mga anak 'yan. Distraction, ayan. Eto, isa pa 'to, don't sell your mentor. Alam mo, maganda yung mentor ko. Oo, maganda yun. Oo, diskartehan mo. Huwag gano'n, okey? Pakilala mo siya with respect, huwag mo siya ibenta. Yung mentor ko binata pa yun, bagay kayo. Yung mga gano'n, kahit hindi naman, 'di ba, huwag gano'n, 'di ba? So, bawal tarsier, eto ang pinakamahalaga. Kapagka nandun ka sa conversation niyo kasama yung client mo, huwag ka lang basta nakatingin, magkuwento ka rin. Bakit mo ba nagustuhan 'to? Bakit ka pa nandito? 'Di ba? Magkuwento ka rin kasi 'pag hindi ka nagkukuwento, wala, no reaction lang din yung kausap niyo, yung client niyo. Hindi niya maintindihan kung ano yung binibigay na advice. Oo, gano'n siya. Okey, so dito naman tayo sa
yung mga dapat gawin. Use power words, yung grabe, matindi. Oh, yun yung mga sample ng power words. Oh, introduce mo si client kay advisor with matching. Ibig sabihin, kapag ipapakilala mo si client, make sure na dapat kaparehas ni advisor. Halimbawa, estudyante. Si mentor mo hindi naman estudyante, negosyante. So kapag pinakilala mo si A, si advisor kay client, ay si client kay advisor, hindi magtutugma, hindi sila magkakaintindihan. Okay? Kasi hindi siya makaka-relate sa negosyante, estudyante pa lang yan eh. Baga, paliwanag ka ng paliwanag ng milyon, yung 1,000, yung 500, malaki na pala sa kanila. So, hindi niya na ma-absorb yun. Halimbawa naman, si client, estudyante, tapos si advisor, empleyado. Di ba? So, hindi rin magtutugma. Kailangan, kung estudyante, si client, dapat, estudyante rin si advisor. Ganun siya. Improve your leaders. Dapat lagi ka nag-i-improve. Kapag ginagawa mo yung negosyo, lagi mong practicein. Sabi nga, di ba? Paano mo mamamaster ang isang bagay kung isang beses mo lang ginagawa sa loob ng isang buwan? Minsan nga, baka 3 beses lang. O baka minsan, 1 oras lang. Di ba? Kung gusto mo palang mag-improve, dapat pa ulit-ulit mo siyang ginagawa. Sa loob ng 1 linggo, madalas. 3 beses, 2 beses, o 4 na beses. Kung pwede nga araw-araw. Araw-arawin mo muna hanggang sa makabisado mo. Tapos hanap ka ng matuturuan mo na pagpapasahan mo ng ganun. So ganun siya. Give info to your mentor bago mo ipakilala si client. Anong kailangan natin ibigay kay mentor? Pangalan ng client, trabaho ng client, ano ba yung nagustuhan niya, bakit siya nagtatanong about sa company o sa produkto, gusto niya bang gawing negosyo o gusto niyang gumamit lang ng product, para alam ng mentor mo kung ano yung tuturo, kung ano yung sasabihin niya. Support. Yan, suportahan mo si mentor. Yan yung sinasabi na huwag kang tarsier. Huwag ka lang basta nakatingin. Kung ang mentor mo nagkukwento, di ba lahat na naikwento niya, ikaw tahimik ka lang, tunganga ka lang. Huwag kang tunganga. Tumulong ka. Kasi yun yung parte mo. As bridge. Kung hindi man ikaw yung naging bridge niyan, sabihin natin, nasa usapin kayo, 3 kayo magkakasama. Huwag kang basta nakatunganga, magkwento ka rin. Kasi ang laking parte nun, ang laking participation nun. Di ba? Kapag ginawa mo siya, ang laking tulong na mataas yung chance na maklose yung deal. So, introduce si client to at least 2 to 3 mentors. Kapag ipinakilala mo si client, kailangan maipakilala mo din sila sa kaparehas nila na may resulta, na kumikita na may magandang mindset. Kasi baka mamaya pinakilala mo, ang pangit pala ng mindset niya. Bulok pala yung mindset niya. 'Di ba? Baga ipinakilala mo, ano pala, tawag nito, hindi pala maganda yung ugali, pag-uugali. 'Di ba? So sayang yung client mo. Oh, yan. Share. Kapag nagkwento ka kung ano yung nagustuhan mo, ikwento mo lang, huwag kang mag-training. Bawa, mentor ka, ikaw yung nag-share, huwag kang mag-training. Huwag kang magbigay ng mga sobrang advice. Ikwento mo lang kung ano yung natutunan mo, kung ano yung nagustuhan mo, kung ano yung tumatak sa'yo, kung ano yung naintindihan mo, naging realization mo, ganyan. Huwag kang mag-training. Comment, yan. Mag-comment ka kung nasa live. At kung personal naman, mag-react, magpakita ka ng emosyon na nagugustuhan mo rin. Okay? O, magpakita ka na nag-a-agree ka, di ba? Tumango ka, or tama ganun. Yung mga ganun lang, tama Totoo yan
Yun nga yung na-realize ko eh. Mga ganong way, di ba? So, chewari-wap, yun yung sinasabi natin, mag-react ka. Di ba? Pwede mong sabihin, tama eh. Yan nga rin yung nagustuhan ko eh. Isa yan sa nakatulong sa akin eh. Yung mga ganun. So, chewari-wap ang tawag doon. Kahit hindi na kailangan sabihin sa'yo ng mentor mo na mag-chewari-wap ka. Hindi na, ikaw na dapat, pag nakikita mo nagkukwento na yung mentor mo, di ba? Mag-agree ka na kagad sa sinasabi niya, lalo na yung kung ang pinupunto niya puro magaganda, puro realization. Umagri ka. Huwag ka lang basta nakatuwa nga, nakatingin lang. So, ito yung dapat mo ibigay kay mentor kapag ipapakilala mo yung client mo. Bawa, ang pangalan ni client mo, yan, Juan de la Cruz. Anong trabaho ni Juan de la Cruz? Dati siyang promodizer, o dati siyang manager, dati siyang barangay chairman, o nakaupo siyang presidente, ganyan. Paano na-invite? Paano mo nakausap? Eh, may sakit yung pamilya eh. Gustong tumulong sa pamilya, sa kamag-anak. O siya mismo may high blood. O diabetic siya. Di ba? O naghahanap ng opportunity eh. Ganon. Sabihin mo kagad kay advisor. So, anong nasabi mo na? Nasabi ko na makakausap kayo, makapag-usap kayong dalawa. Di ba? Matutulungan mo siya kung paano niya gagawin yung business or makapagbigay siya ng advice sa'yo sa product. Diba? So, ganun siya. O, preferred capital. Sa tingin mo, magkano ba yung kaya niyang simulan? Kung kaya niya bang makapag-avail, napag-usapan niyo na ba? O kung hindi, okay lang. Si mentor na magtatanong. Pero kung natanong mo na, at least malaking tulong siya para mas mapataas pa. Kasi ang goal naman ng mentor, kapag pinakausap mo sa kanya, upsell niya. Upsell kung tawagin. Mas patataasin niya pa yung account, yung package na kukunin niya. So, ganun siya. O, anong oras ba yan? Kailan ba yan? Saan ba kayo mag-uusap? Online lang ba o Zoom or personal? Anong oras ba yan? Anong araw ba yan? Monday, Tuesday? O, di ba? So, kailangan bigay mo rin yan. So, ito, yan. At kapag natapos na yung kwentuhan nyo, yan, tanungin mo siya. O, di ba maganda naman yung negosyo? So, sa mga napakinggan mo, kung titignan mo siya, kung i-rate mo, pwede mo bang i-rate? 10 yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. Bakit natin ginagawa yun? Para malaman natin kung talaga bang nagustuhan niya. Kung talaga bang interesado siya. Kasi minsan, sasabihin ng iba, 5. Yung sabihin, hindi yan nakinig. Ayaw talaga niyan. Sarado isip niyan. So, kahit anong paliwanag mo dyan, wala talaga yan. O, sabihin natin, 6, 7, 8, 9. Okay. Pwede ko bang malaman kung bakit 9 lang? Meron bang gumugulo sa isipan mo na gusto mong itanong or meron kang iniisip na ano na hindi mo naintindihan? Pwede ko bang malaman? Ganunin mo, tanungin mo. Pero kung 10 naman, sige, anong package ang sisimulan mo? Kaya mong simulan, di ba? So ganun. Yan. How to be a good advisor. Sa advisor naman, pagka ikaw, halimbawa, ikaw naging advisor ka na, meron ka ng mga taong tinutulungan, ito naman yung kailangan na ginagawa mo. Pakilala mo yung sarili mo, background mo, paano ka na-invite, di ba? Paano ka napunta sa ganitong klase ng negosyo? Bakit ka nag-join? Ano yung naging realization mo? Na-realize ko kasi na walang nagbabago sa buhay namin, ganun pa rin. Kain tulog, ganyan. Tapos kinabukasan, pasok pa rin sa trabaho. Minsan meron, minsan wala. Di ba? Yung ganun. So, ano nang nakuha mo? Ano na bang napala mo dyan nung nag-join ka? Doing this business, nakapag-for good na ako. Doing this business, kumikita na ako ng 10,000 every week. Di ba yung ganun?
doing this business, nakabili na ako ng mga bagay na gusto ko. Diba? Words of wisdom. Ano ba yung maiiwan mong advice sa kanya? Diba? Na yun yung sinasabi natin na hindi mo kailangan na maging magaling para simulan mo yung negosyo. Kailangan mo lang masimulan mo siya. Tapos, habang inaaral mo siya, sasamahan ka namin para magawa mo ng tama. So, ganun. So, keep this in mind. Yan. Ang goal ng advisor lagi, kung ikaw naman yung advisor, matik. Diba? Hindi ka diretso sa presentation. Ang gagawin mo kagad, rapport ka muna. Yung rapport, kamustahin mo muna siya. Kung bumiyahe pa siya para lang magkita kayo, kamustahin mo yung biyahe niya. O kamusta? Buti nakapunta ka. Na-appreciate ko yung pagpunta mo. Alam mo, kahit busy ka, di ba? Ganun. Halimbawa, estudyante yan. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi bibihira yung mga estudyanteng kagaya mo. Di ba? Nakaka-proud yung mga ganyang bata. I-appreciate mo muna sila. Yan. Masagot yung doubts. Bago pa nila sabihin yung mga duda nila, dapat nasasagot mo na. Okay? Yung mga possible questions nila, dapat na ikukwento mo na. Okay? Tumatakbo pa lang yan sa isip nila. Dapat nasasabi mo na. Para kapag naisip ng client na itanong yan, di ba? Ribat sa utak ng hindi pa nagtatanong. Oh, alam mo na kung ano yung sasabihin. Okay? Bakit ako sasali dyan? Diba dapat nasasabi mo na? Ganun siya. So, relate sa client. Related. Paano makaka-relate yung client sa'yo? Diba? Sabi ko nga, kung ikaw, estudyante ka, magkwento ka ng para sa estudyante rin. Alam mo, meron ako natulungan dito, estudyante rin siya. Nakakatuwa nga kasi yung mga estudyante ngayon, di ba, gustong-gusto nang makatulong sa magulang kahit bata pa. So, relate sa client based sa sinend na info. Yan. Halimbawa, kung ang info ni client empleyado or OFW or negosyante na nalugi, di ba? Dapat ganun. Oh. Anong mga realization mo? Realization mo nung pumasok ka dito, nung sinimulan mo yung negosyo, di ba? Dapat, bago pa tumakbo sa isip niya yung mga tanong na yon, naibigay mo na. Nasagot mo na. And one step backward, two step forward. Alam mo kung okay lang naman kung kung naiisip mo na parang naging option mo pa lang. Walang masama sa ganun. Pero maganda kung masimulan mo siya ngayon, mas magkakaroon ka pa. Diba? Ganun siya. Yan. Yan. Feel, felt, found. Iparamdam mo, di ba? Ipakita mo, and talagang dapat makita nila sa'yo na concern ka, na matutulungan mo talaga sila. So, ganun siya. And ABC rule doesn't just apply to inviting, but also in building our leaders, team, and mentor. And even trainings and company. So, eto, kaya nga sabi ko nga sa inyo, pagka na-master mo tong bagay na to, hindi lang siya basta na inaral mo. Pwede mo siyang i-apply kahit saan. Kaya nga sabi ko, napakataas ng chance ng sales kapag ka magaling ka sa bagay na to. Okay? Success is no accident. It is a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, loving of what you are doing or learning to do. Totoo naman eh. Hindi naman ang pagkapasok mo dito, pagka-join mo magiging successful ka na. Depende sa iyo yan. Kung matyaga ka. Di ba? Matyaga kang aralin yung mga dapat mong gawin. And nagsasacrifice ka, talaga nagbibigay ka ng oras.
Kasi hindi naman yung pinuhunan mo yung ano eh, yung usapin dito eh. Maaring namuhunan ka ng malaki. O sabihin natin, nag-jade ka pa. Pero hindi ka naman nagbibigay ng time. Wala rin. Di ba? Pero kung sabihin natin, ikaw yung may pinakamababang package. O, pero todo-todo yung sacrifice mo. Todo-todo yung pagbibigay mo ng oras. Eh, talo mo pa yung naka-jade. Di ba? So, kaya nga, loving of what you are doing. Yan ang magbibigay sa iyo ng success. Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning. Okay, kung hindi ka patuloy na nag-i-improve sa ginagawa mo at ang tinitignan mo lang is lagi kang pagod, 'di ba? Lagi kang pagod sa ginagawa mo. So, baliwala 'yan. Baliwala 'yan lahat ng pagod mo. Sayang naman. Nagpagod ka na, hindi mo pa itinuloy-tuloy. 'Di ba tipong nagbigay ka na ng oras, tapos bigla kang huminto, 'di ba? Bigla mong tinigil. So sayang, nagsayang ka lang ng oras. Okay? So thank you and God bless. I hope na nakatulong sa itong video na to and sana sa future sales mo naniniwala ko na isa ka na rin sa magsi-share ng ganito. So thank you so much and God bless you.